Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 15, si Ginoong Pasta. Kapag mali ang sistema, sino ang inaasahang tututol? Ang mangmang ba o ang may pinag-aralan? Sa kabanatang ito, hindi magnanakaw ang problema, hindi rebelde, hindi mahirap. Ang problema ay ang edukadong ayaw makialam. Sentral na ideya, ipinapakita ni Rizal na ang pinakamabisang kakampi ng bulok na sistema ay ang matatalinong piniling manahimik. Ang tagpuan at sitwasyon, naganap ang usapan sa opisina ni Ginoong Pasta. Tahimik, maayos, may batas. Ngunit sa loob ng katahimikang ito, pinipigil ang isang panukalang makatutulong sa bayan. Ipinapakita ng tagpuan na ang desisyon para sa mamamayan ay ginagawa sa lugar na hiwalay sa kanilang buhay. Ipinagtanggol ni Isagani ang panukalang akademya ng wikang Kastila. Layunin nitong buksan ang edukasyon at kamalayan. Hindi sinabi ni Ginoong Pasta na mali ito, ngunit hindi rin niya sinuportahan. Sa halip, sinabi niyang huwag makialam, mag-aral na lamang, iwan sa pamahalaan ang pasya. Lumilitaw ang sistemang, isipin mo ang sarili mo, huwag ang bayan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Ginoong Pasta, edukado, may impluwensya, takot mawalan ng pwesto, kaya kakampi ng katahimikan. Hindi masama si Pasta, pero siya ang larawan ng taong may alam pero walang paninindigan. Pangalawa, Isagani, isang kabataan, may paninindigan, naniniwalang may karapatang makialam ang mamamayan. Mga simbolismo sa kabanata. Una, Akademya ng Wikang Kastila. Simbolo ng edukasyong nagpapalawak ng isip, kaya kinatatakutan ng may kapangyarihan. Pangalawa, ang payo ni Ginoong Pasta na huwag makialam. Simbolo ng sistemang gustong manatiling sarado ang pag-iisip ng mamamayan. Ipinapakita na ang problema ay hindi tao, kundi istrukturang pumipigil sa pagbabago. Ang pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi tinutuligsa ni Rizal ang edukasyon. Ang tinutuligsa niya ay edukasyong walang tapang, talino na takot sa katarungan, at batas na ginagamit para umiwas sa responsibilidad. Malinaw ang babala ni Rizal. Sa ganitong lipunan, ang mali ay nagiging normal dahil ang tama ay ayaw magsalita. Ugnay sa panahon ng Kastila. Noong panahon ng Kastila, hindi kailangang baril para supilin ang bayan. Sapat na ang batas na hindi patas, ang edukasyong sunod-sunuran, at ang profesional na takot mawalan ng pwesto. Kolonyalismo ng isip ang tunay na sandata. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga edukado bang nakakaalam ng mali pero pinipiling huwag magsalita? May mga desisyon ba sa edukasyon na ginagawa ng wala ang boses ng apektado? May mga batas bang ginagamit bilang palusot para hindi kumilos? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang may alam ay piniling manahimik, sino pa ang matitira para tumindig kapag ang mali na ang naging sistema?